Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at ng komento sa ating pong ginagawang vlogging dito po sa ating channel. Kaya naman po lahat ng inyong mga komento sa ating comment section ay binabasa po natin. Maraming salamat po, no? At birthday nga pala ni Doc Francis Leo Marcos, ang ating pandemic hero. Happy birthday sa iyo, boss! At naway ang iyong buhay ay patuloy na gamitin ng ating Diyos sa kapanahunan at maraming matulungan ng mga Pilipino. Marami ka pang maabot ng mga Pilipino. Marami ka pang mga project na maibigay sa kanila. Sa ngayon po ay ginagamit ang platform ng TikTok sa pagtulong ng ating pandemic hero sa ating mga Pilipino na naghihikaw sa buhay na nasa dulo ng laylayan ng lipunan. Kaya po, nasa pong sabihin sa inyo na yung kanyang TikTok ay mariretrieve po yan ng mabilis lamang, no? At yung mga ng hack, ng scam, si Lord na po ang bahala sa kanila. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So, pag-uusapan po natin ngayon ay yung sikat na basketball player na si Mr. Amores, no, si John Amores. So, ito pa lang nangyari sa kanyang kinasangkutan niya, no, ng pamamaril, no. Dumayo pa sila sa Laguna, tapos dahil lang doon um, iinit ang ulo, tapos sa halagang 4,000 lang na pustahan, ano, kung daw nagkakamali, babarilin mo yung kalaro mo. Eto guys, oh, kaya gusto ko itong i-discuss nung nakita ko to para bigyan ng aral yung mga kabataan na nahihilig po sa larong basketball. Dito po sa Pilipinas, talagang sikat na sikat ang larong basketball. Kahit dyan lang sa may kanto, merong space, no? Talagang gagawa niya ng paraan. At tatayuan niya ng court, no? At syempre, yung mga tumatakbong kandidato ay magbibigay ng basketball, ng net, magpapagawa ng court, no? Magbibigay ng bola sa mga kabataan, ng mga manlalaro. At may matututunan tayo dito, no? Okay, so bilang mga manlalaro, ang dami ko nakikita, no, sa Reels, sa FB, marami ako nakikita ng mga manlalaro, no? Mga basketball player na magagaling naman at nag-e-enjoy maraming mga tao. Pero marami rin ako nakikita, guys, na foul, no? Minsan yung iba naniniko, nanunulak. Meron nga doon, tinira niya yung kanya kalaro, no? Sa maselang bahagi ng katawan. Ngayon, nung binalikan siya, ginantihan siya, nung tinira niya, siya pa yung galit, no? Kaya pag binabasa ko nga yung mga comment section, sa comment section, natatawa ako kasi yung mga comment doon, meron namang puntos, no? Meron kang aral na mababasa. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kabataan, no, kapag tayo po ay maglalaro, ito kasing nangyari kay John Amores ay parang kakaiba talaga eh. At meron na pala siyang kinasangkutan dati na ganito ring senaryo na ito palang nangyari sa kanya ay binigyan pa siya ng chance, no, na babaguhin, no? Bigyan siya ng pagkakataon na mabago ang kanyang sarili, magkaroon siya ng rehabilitation, mapagmuni-muni niya na ang kanyang career ay mas mahalaga kaysa sa kanyang inis o galit na hindi niya makontrol. So gusto kong panoorin po ninyo ito, courtesy of One Sport. Shoutout po natin yan at tayo po ay mag-subscribe sa kanilang channel. Okay, so ibibigay ko na po sa inyo. Panoorin natin ito at gusto po makita nyo itong video na to bago po tayo magkaroon ng another reaction video. So, nakakalungkot mga kaibigan kasi alam nyo, ang dami mga kabataan na nanonood at syempre, kayang-kaya nilang no, i-adapt yung mga ganitong bagay. Pero katulad na sinabi natin, wag na wag po nating mga kabataan, wag na wag nating gagayahin ng ganitong ugali. Okay, ito na si John Amores, no? Yun na nga, ito ang title, Balik Gulo ng One Sport. Okay, follow po natin ng One Sport. Ito na po. Seconds in the shot clock. Amores from the logo. Money! Mula sa pagtira ng 4 sa PBA. Himas rehas ngayon ang PBA player na si John Amores matapos barilin ang nakapikunan niyang basketball player sa Lumban, Laguna. Sumuko ngayon sa pulis ang Northport Batang Pier player na si John Amores. Ano nga ba ang nangyari kay Amores?
Sa video na ito na ibinigay sa News 5, makikita na tila nagkainitan si Amores at ang mga nakalaro niya sa basketball sa Barangay Salak, Lumban, Laguna noong Miyerkules, September 25. Nagkasigawan at bumiyahe sila paalis. Ayon sa police report, naghamon umano si Amores na doon tayo magsuntukan. Pagdating sa Barangay Maytalang 1, kita ang pagdaan ng isang motorsiklo. Ayon sa pulis, ito si Amores na ibinyahe ng kanyang kapatid. Maya-maya pa ay narinig na ang putok ng baril. Walang tama ang lalaking inaway umano ni Amores at tumakbo palayo ang basketball player. Ayon sa pulis, hindi raw sila nagkasundo sa laro. Meron silang tawag na hindi napagkasunduan. Then nagsimula doon sa hindi pagkakasunduan and then nagkaroon ng hamunan na suntukan. Hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si Jan Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Pagsapit ng 1:00 ng umaga ng Huwebes, September 26, ay sumuko si Amores. Makalipas ang 30 minuto ay sumunod ang kanyang kapatid. Voluntary surrender po siya dito sa ating station. Dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang dalawa. Hindi na rin nahanap ang baril na ginamit sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa gulo si Amores. Taong 2022, noong miyembro pa si Amores ng Jose Rizal University Heavy Bombers, ay napaulat na sinuntok umano niya si Mark Belmonte ng University of the Philippines sa isang laro sa UCBL. Kinailangan daw ni Belmonte na maoperahan dahil sa gum fracture, teeth dislocation at mouth laceration. Umapela ang UP sa JRU na imbestigahan ng insidente at patawan si Amores ng parusa. Makalipas ang ilang buwan ay nag-amok naman si Amores sa NCAA. May isang fan umano ang nang-aasar sa player at tinangkang sugurin ni Amores. Dito na nagkagulo at nasuntok ang ilang player ng College of St. Benilde Blazers. Nagsampa ng reklamo ang dalawa sa kanila na sinamahan ni Nooy Blazers coach Charles Chu. Noong una ay sinuspinde lang ng JRU si Amores, pero kalaunan ay tinanggal siya sa Heavy Bombers. Pinatawan din siya ng indefinite ban ng NCAA. Pero nakahanap ng kakampi si Amores sa Office of the Vice President. Sabi umano sa sulat mula kay Vice President Sara Duterte, "Remember the lesson, not the mistake. You have a friend from the Office of the Vice President." Bagay na ikinatuwa ni Amores na nagsabing, "I won't lose hope. Somewhere in between, in the darkest season of my life, there's still a light." Ang unang nagbigay ng pagkakataon kay Amores ay ang Zamboanga Valientes para maglaro sa ABL. Sumunod ang Muntinlupa Cagers sa MPBL. September 2023, tinutukan ng lahat ang pagsali ni Amores sa PBA Draft Combine para sa Season 48 Rookie Draft. Kwento niya sa palabas na sa totoo lang ng 1PH, inaayos pa rin daw niya ang kanyang ugali sa tulong ng sports psychology at anger management. Aniya, ito na yung pinaka-last chance ko. Hindi na pwedeng mangyari sa akin yon, lalo na sa PBA kung mapipik man ako. At nabigyan nga si Amores ng isa pang pagkakataon nang mapili siya ng Northport Batang Pier bilang 51st overall pick. Hirit niya, ito ang umpisa para maitama ko at maipakita sa mga tao na gagawin ko yung para sa ikabubuti ng career ko. Ultimo si The Beast, na dati na ring nasangkot sa mga gulo sa court, ay binigyan siya ng payo. Hindi nila maintindihan kung anong meron ka ngayon. Kailangan mo lang magtiwala sa taas. Sabi ni Calvin Abueva kay Amores. Dagdag ni Amores sa isang Instagram story, "Not everyone is going to see the goodness in you. Not everyone is going to appreciate the authenticity you are now operating from. And not everyone is going to acknowledge the growth that has transpired within you. But you know that your ability to recognize your endurance, maturity, and truth is going to be enough." At tila umubra naman ito dahil nakakailang tira rin si Amores sa mga laro mula sa PBA Season 48 at nagpasok pa ng 4-point shot sa Season 49 Governor's Cup. Kaya nalungkot na lang si PBA Commissioner Willie Marshall sa insidente na kinasangkutan ni Amores.
Pero sabi ni Marshall sa One Sports, hindi rin daw sila makakapagkomento sa kaso dahil gumugulong na ang investigasyon ng mga pulis. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Northport pero sa oras na ito ay wala pa silang komento. Ito na nga ba ang pagtatapos ng redemption story ni John Amores? Let us know your thoughts in the comments below. For more stories, visit onesports.ph. Ayan guys, so panood natin, ano? Ang dami palang mga mga nasangkutan na gulo ni John Amores, no? Pero sa kabila nung yun, may mga may mga savior siya, no? Naliligtas siya. Andiyan si Vice President Sara Duterte, tapos may mga tumulong sa kanya na mga nagkaroon din ng ganong issue, yung anger hindi ma-control. Nag-undergo ng sports psychology, no? Yung anger management, yun na nga. At maraming mga nag-a-advise sa kanya kay John Amores. Pero sa kabila ng yon ay nagkaroon na naman siya ng wrong decision. Hindi niya na pigilan yung kanyang sarili sa halagang, sabi nung nabasa ko, 4,000 lang na pustahan yun. Kaya dun sa nakita natin, yung nanay nung binaril niya, hindi nga tinamaan, no? Mabuti na lang, no? Hindi tinamaan. Eh, kung napatay pa niya, hindi mas malaking kaso. Ang kakaharapin niya. So, tandaan natin, hinaharap pa lang niya to. Katulad nga nung narinig natin, gumugulong yung kaso. So, haharapin niya pa to. So, sabi ng nanay, talagang itutuloy, no? Itutuloy yung kaso. Gusto niyang turuan ng leksyon si John Amores. Kaya naman sa lahat ng mga kabataan na nanonood at napanood itong video, wag nating kalilimutan na tayo ay naglalaro ng basketball at dapat malaki ang pasensya natin. Kaya nga, dinide-develop dyan yung teamwork, di ba? Yung pagiging sportsmanship natin. Asa na yun? Asa na yung nade-develop ng mga character kapag tayo ay naglalaro ng basketball? Di ba? Nagpapapawis tayo, maganda yun, di ba? Gagawin maganda yung kalusugan natin. Pero sa kabila ng ganun, no? Nasasatisfy tayo at marami tayong na-encourage ng mga kabataan na maglaro ng basketball. Pero sa kabila ng mga bagay na tandaan natin na hindi po dyan dapat, no? Hindi po yan dapat na magbigay ng ma-disqualify tayo, no? Sa pag-uugali natin. Kasi dyan natetest yung kung ikaw yung tao o leader na kasi teamwork yan, di ba, yung basketball, na tumutulong, di ba, para palaguin yung manalo kayo sa inyong koponan, no, sa inyong team. So, diyan nakikita yung ugali ng isang manlalaro, ng isang tao, ng isang kabataan. Kaya huwag nating ilagay yung sarili natin doon sa alanganin na ma-expose talaga yung ugali natin. Kasi, di ba iwasan yun? Matutulak ka, padadapa ka, di ba? Pero iba naman yung intentionally, sasahurin ka, itutulak ka, iba naman yun, di ba? So, ma-expose rin yung ugali mo bilang manlalaro. Kaya dapat yung mga ganyang manlalaro na nagpapahamak, no, ng kapwa manlalaro, dapat talaga totally binaban yan for me, no? Hindi na dapat pinaglalaro yan sa court. Kaya yun lang, no, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito si Faceless Rock. Nice po marinig ang inyong komento. Pero bago tayo matapos, shoutout ko muna ito yung nagpapa-shoutout sa atin, si Lucita Bobadilla. Ayan, si Ma'am Lucita Bobadilla. Meron rin po siyang YouTube account. Follow niyo po siya sa kanyang account, Lucita Bobadilla. Sabi niya, hello idol, I'm back, Lucita Bobadilla. Buhay probinsya. Ayan po yung kanyang name ng kanyang vlogging, no? At sabi niya, ingat ka po, God bless, medyo busy lang idol sa pagbablog. Pa-shoutout naman idol sa channel. Thank you. Ayan, isa rin po siyang sumusuporta sa ating pandemic hero, walang iba si Doc Francis Lemon. So, kita-kita muli tayo sa susunod nating episode ito lamang sa ating channel. God bless everyone. Bye-bye.